Ito nga po pala ang karugtong ng aking video nung Sunday. Nakarating na nga po pala kami dito sa bilihan ng pagkain ng manok. Tuwing mamimili nga ako ng pagkain ng manok ay dito po ako dumidiretso at nagpapasama nga ako kay kuya. Kung ang hanap nyo nga po ay magagandang klase ng pagkain ng manok ay makakasigurado po kayo dito. Dahil dito nga po sa tindahan nila ay halos kumpleto na nga po ang binibentang pagkain para sa inyong mga alaga. May pagkain po ng baboy, may pagkain ng manok, may pagkain ng pusa, at syempre may pagkain din po ng aso. Kabili nga rin po pala kayo dito ng kainan ng inyong mga alaga. At meron nga rin po mga vitamins. Dalasan nga po ay 3 klase lang ang binibili ko dito. Una nga ay yung propel, yung crack corn, at yung chicken layer. Pero ngayon nga ay hindi nga ako bumili dito ng chicken layer dahil meron pa akong stock sa bahay at nakapagpabili nga ako kay kuya nung nakaraan. Hindi na nga pala ako bumibili ng pagkain ng sisiw dahil yung mga sisiw ko nga ay inubos nga nung mababait. Kaya ang binibili ko na lang ay yung pang malalaking manok. Para nga sa aking bagong Rhode Island. Binili ko nga pala nung Sunday ay 10 kilong GMP3 at 5 kilong rock corn. Para sa mga alaga kong Rhode Island. Si kuya naman ay bumili na nga rin ng chicken layer para sa kanyang mga alagang manok. At eto nga guys, habang nagpapakilo nga ako at nagaantay, tinutuos na nga rin ni kuya yung aking mga binili para mas mabilis. Dito nga ay 2 na pala silang nagkilo. Yung isa ay nagkilo na ng crack corn at yung isa naman ay yung GMP3. Kaya dito nga pinagsama na lang nila yung binili kong pagkain ng manok sa isang sako. Bumili na nga rin po pala ako dito ng pang-spray ng lamok. Dahil malamok na nga po sa panahon ngayon dahil maulan-ulan na. Tapos na nga rin po nilang kiluhin yung binili ko. Ang sabi ko nga kay kuya ay isama na rin yung pang-spray ng lamok. At ayan nga, inilagay na rin ni kuya dito sa sako yung pang-spray na binili ko. Guys, nakikita nyo ba lahat sila ngayon ay mga nakadamit na. Shout out po sa inyo mga kuya. Salamat po sa mababait na tindero dito. Shout out nga po pala sa mababait na may-ari ng tindahan. Kay Sir Angelito Santiago at kay Ma'am Franz Santiago. God bless po sa inyo. After ngang makilo ang aking mga pinamili ay nagbayad na nga rin ako kay kuya at ito nga naka 670 pesos ako sa pagkain ng aking mga alagang manok. At kasama na nga po sa binayaran yung aking pang-spray ng lamok sa bahay. After ko nga magbayad at magpakilo ng pagkain ng manok ay inaantay ko na nga lang yung aking sukli. Inabot na nga rin sa akin ni Kuya Angelito yung aking sukli at ayan nga, pagkatapos nga nito ay mamamalengke na rin kami. Sabi nga ni Kuya, bye, at ayan nga guys, aalis na nga kami para mamalengke naman. Mga pala naming namili ni Kuya ang anak niyang si Kuya Clarence at eto nga, nandito lang siya sa tricycle. After nga naming mamili, lumakad na nga kami at dumaan nga si Kuya dito sa tindahan ng fried chicken at eto po ang kanilang mga price. Barya lang daw po sa umaga at walang panukli si ate. Bumili na nga si kuya ng fried chicken para nga pag uwi ay kakain na nga lang daw sila at hindi na magluluto. Luto na nga yung binili nilang uulamin. Nabibili nga po pala na buo ng manok at meron din pong kalahati at meron nga rin po yung mga part niya. Ang binili nga ni kuya ay yung pitso at yun na nga lang din ang binili ko. Bumili nga rin po pala ako dito ng 2 pitso at 2 drumstick. Bibigyan ko nga rin pala si tatay at para hindi na rin ako magluluto kaagad pag uwi, kakain na nga lang din ako. Para nga yung bibilin kong ulam sa palengke ay pangtanghalian ko na lang dahil hindi pa nga po kami nag-almusal. Bili nga pala ako ng bigas, sakto nga ito nadaanan namin yung nagtitinda ng bigas at ayan bagong deliver pa yung nakuha ko. Ang klaseng bigas po ang nabili ko, hindi yung dati kong binibili. Dahil wala daw sila yung ganun na kamukha ng binibili ko. Iba daw po yung tinitinda nilang bigas. Kaya ang sabi ko, sige po itatry ko ate. After nga naming bumili ng bigas ay dumaan nga kami dito at magpapa-cash in nga po ako. Magpapadala nga po ako ng pera sa aking biyanan at ayan nga, syempre sa mga kailangang padalahan. Tapos na nga rin po pala kaming mamalengke at pauwi na nga po kami dito. Yung bigas nga ay doon na nga nilagay ni kuya sa may likod ng tricycle. Dito na po kami sa may tulay, ayan. At may nadaanan nga si kuyang kakilala niya na siraan daw ng sasakyan. Sinakay pa nga ni kuya sa likod ng tricycle yung driver para hanapan ng mekaniko at hinatid na nga rin niya sa may kilala niyang mekaniko. Karating nga namin ay inilapag ko na nga itong mga pinamili ko sa lamesa. Tignan ko nga isa-isa at baka nga may nakalimutan ako sa tricycle. Aalis nga rin agad si kuya at magdi-deliver pa siya ng Lazada. At eto na nga guys, naisalin ko na nga pala yung pagkain ng manok. Pagkatapos nga nito ay magtutupi pa nga ako ng aking mga nilaban.